Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ngayon po ay International Youth Day o ang pandaigdigang araw ng mga kabataan. Kasabay nito, itinakda ng Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 ang buong linggong ito bilang Linggo ng Kabataan. Layunin po ng mga pagdiriwang na itong kilalanin at bigyan diin ang mahalagang papel ng kabataan sa ating lipunan, lalo na sa pamamahala at pagsusulong ng kaunlaran. Sa taong ito, ang tema ng International Youth Day ay From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Sa modernong panahon, ngayon, kapanalig, dapat kilalanin ang malaking kontribusyon ng kabataan sa digitalization o ang sistematikong paggamit ng computers, internet, at iba pang digital technology para makamit ang pangmatagalan at ganap na kaunlaran. Mahalaga ang digital technology sa pagkamit natin ng Sustainable Development Goals o SDG ng UN. Ang digital technology ay nakatutulong sa pagkamit ng hindi bababa sa 70% ng 169 SDG targets. Maaari din daw mapababa ng digitalization at mga kaugnay na teknolohiya nito ang mga gastusin natin para maabot ang SDG targets natin ng halos $55 trillion. Sa madaling salita, kung magagamit nating maigi at ng responsable ang digitalization, kapanalig, mas mapapadali ang pagsusulong ng kaunlaran para sa lahat. Siyempre, mangunguna sa digitalization ang kabataan na tinaguriang mga digital natives. Sa datos noong 2022, mayorya o halos 75% ng kabataan edad 15 hanggang 24 sa buong mundo ay gumagamit ng internet. Isinilang sila sa panahong nakukuha at nalalaman agad ang mga impormasyon sa pamamagitan lamang ng isang click. Mahabang oras din ang ginugugol online. Dahil dito, kabataan ang pinaka-strategic na puwersang maaaring magsulong ng kaunlaran sa pamamagitan ng digitalization. Gayunpaman, maraming hapon upang magampanan ng kabataan ang mahalagang papel na ito. Niyariyan ang hindi pagkakapantay-pantay pagdating sa access sa mga gadgets at internet, lalo na sa mahihirap na bansa kung saan kakaunti sa mga kabataan ang may access sa mga ito. Umiigting pa ang hindi pagkakapantay-pantay pagdating sa kasarian. Sa ilang bansa, mas maraming kabataang babae ang walang access sa gadgets at internet. Dagdag pa rito ang mga panganib na dala ng hindi responsableng paggamit ng teknolohiya katulad ng pagkakalat ng fake news, online child abuse, at human trafficking. Aba, bawal yan sa Diyos, kapanalig. Naniniwala si Pope Francis na ang internet ay biyaya mula sa Diyos. Sa isang banda, paliwanag ng Santo Papa, nagbibigay ito ng maraming oportunidad para makipagkapwa at makipagkaisa. Sa kabilang banda naman, maaari din itong maging hadlang sa isang tunay na pakikipag-ugnayan dahil sa pagkakanya-kanya at pagkakaiwan ng ilang sektor, lalo na ng mga walang access nga sa teknolohiya. Kaya hamon sa ating mga mananampalatayang siguraduhin ginagamit ang internet at digitalization bilang mga instrumento sa pakikipagkaisa o ang tinatawag sa Catholic social teaching, solidarity. Ang matinding panlipunang turo ng Santa Iglesia na nagsusulong ng tunay na kaunlaran. Binibigyan din ito ng Catholic social teaching na Popularium Progressio. Sabi dito, the reality of human solidarity brings us not only benefits, but also obligations. Kapanalig, lahat tayo ay tinatawag na makipagbahagi sa kaunlaran at isulong ito ng magkakasama at walang iwanan, ika nga.
Ngayong International Youth Day, kinikilala natin ang lakas ng kabataan sa pagkikibahagi nila sa kaunlaran. Dapat silang bigyan ng espasyo para makilahok ng sapat na access sa gadget at mabilis na internet at ng proteksyon mula sa fake news at iba pang krimeng kaugnay ng digitalization. Sama-samang tungkulin ang mga ito ng pamahalaan, ng paaralan, ng media, magulang at maging ng Santa Iglesia. Kaya kapanalig, pinapaalala ni Apostol San Pablo sa unang sulat sa Timoteo 4:12. Huwag mong hayaang hamaking ka ng sinuman dahil sa iyong kabataan. Kapanalig, naway maipagkaloob natin sa kabataan ang ating buong suporta sa kanilang pagiging tagapagsulong ng kaunlaran sa modernong panahon. Sabi nga ni Gato Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng kinabukasan. Naway maganap ito sa tulong nating lahat, kapanalig. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.